Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Emeline at shoutout kay Norlisa Sugay. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ang tunog, tulad ng isang bumubulong at isang bumubulong, ay walang mga tiyak na salita o salita, ngunit ito ay nagpaparamdam sa mga tao na parang isang mapurol na tambol na tumutunog sa kanilang puso. Matapos yumanig ang lupa, nagsimula itong sumabog, nagsimulang manginig ang buong lungsod, at nagsimulang gumuho. Sa basag na lupa, may mahinang pulang ilaw ng dugo, at hindi mabilang na mga likido tulad ng dugo at magma ang umagos mula rito. Pagtingin sa ibaba, ang buong ilalim ng lupa ay nagmistulang bulkan na malapit ng sumabog, namumula at gumugulong. Kasabay nito, naramdaman ng Aaron ang malakas na presyon mula sa ilalim ng lungsod. Napakahusay ng puwersang ito. Kahit na maraming eksperto ang nakilala ni Aaron mula noong nagpunta siya sa lahat, aminin niya na ang malakas na hininga ay tiyak na makakabilang sa kanila. At tiyak na ito ang pinakamataas na numero. Maging si Aaron, na sinapian ng demonyo, ay nakasimangot sa oras na ito. Ang masasamang mata ko sa kabilang panig ay tila batid sa paparating na panganib. Galit siyang umungol at tinitigan ang lahat ng nasa paligid niya. Boom! Sa isang malakas na ingay, hindi mabilang na slurry ang lumabas mula sa bitek sa lupa, tulad ng hindi mabilang na mga kuko at ngipin na nakaunat mula sa lupa, at lumipad ng direkta sa itaas ng Aaron at ang matako na pagkain ng kasamaan. Isang tao at isang hayop ang tumalon sa hangin, at bigla itong hinampas ng Aaron gamit ang isang kamay. Gayunpaman, ang enerhiyang ito ay tumama sa nakaraan, na nagpatigil sa Aaron. Parang mitban na tumatama sa aso. Wala na pero hindi na binalik. Anong nangyayari? Sa lakas ng Aaron, natatakot ako na bihira itong kainin ng hilaw. Ngunit ano ito? Ang enerhiya ng Aaron ay maaaring ay offset o malunok pa nga. Halos sa masindak na sandaling ito, ang pagsabog ng magma ay biglang sumabog sa isang mataas na antas, tulad ng isang baging, na nagiging mga galame upang salakayin ang isang tao at isang hayop, sinusubukang saluhin sila. Ang pamamaraan ng katawan ng Aaron ay nababaluktot. Mabilis siyang tumalikod at kumawala sa kontrol, ngunit nang lumingon siya sa likod, nakarinig siya ng dagandong. Sa sandaling tumangala siya, hindi niya alam kung ang masamang katakawan doon ay hindi kasing flexible ng Aaron, o kung ang mga kalakal ay walang pakialam na umiwas. Sa isang sandali, ang mga galame ng apoy ay nakagapos sa kanya, at parami ng paraming baging ang mahigpit na nakakulong sa kanya. Kaya lang, hindi siya makalaya kahit sandali. Ang pinakakahila-hilakbot na bagay ay nasa oras na ito, ang itim na usok sa katawan ng masasamang mata ko ay nagpapatuloy. Bagamat ang hugis ng mga baging na iyon ay mga baging, ang kanilang nomenon ay laging apoy. Sa sandaling ang nomenon ng masamang mata ko ay idikit, ang oras ay masusunog. Mas mabuti pa ito, nasa ilalim din ito ng apoy at hindi mapigil ang umungol sa sakit. Sumimangot si Aaron at tumingin ng diretsyo sa buong lupa. Sa oras na ito, ang lupa ay ganap na gumagapang, tulad ng nakakaranas ng isang nakatutuwang lindol na 10-10 magnitude. Nasira. Nang uminom ang malamig na boses, hinawakan ni Aaron ang isang jade sword at pinangunahan ang kulog ng Thunder Dragon. Gamit ang isang espada, inatake niya ang mga baging sa paligid ng masasamang mata ko. Nang lumabas ang espada, bagamat ang mga baging ay tila pinutol sa baywang, sa sumunod na segundo, ang ilan sa mga sirang baging ay naayos muli, at ang ilang apoy ay nagbuo ng madugong bibig sa Huejo Opera, at biglang umungol sa Aaron. Sa dagandong na ito, isang napakatuyo na hangin ang agad na tumama sa kanyang mukha. Bilang karagdagan sa isang malakas na tuyo na init, itinulak din niya ang Aaron ilang metro ang layo. Kasabay nito, mayroong hindi mabilang na mga baging sa ibang mga lugar na umaatake muli sa Aaron.
72. Way Divine Sword. Nang siya ay umungol ng galit, napakabilis ng paggalaw ni Aaron sa kanyang mga kamay. Habang pinapatatag ang kanyang katawan, marahas niyang iwinagayway ang 72-way na Divine Sword at binasag ang pahabang baging. Nang mahulog siya sa mas mataas na lugar, bigla niyang nalaman na kahit na sa tingin niya ay ganap siyang umiwas, may mga nasusunog na abo sa apat na sulok ng kanyang damit. Anong malakas na lalaki? Malamig na tiningnan ni Aaron ang mga bitek. Siya ay may mahinang pakiramdam na tila may isang malaking tao sa ilalim ng tinunaw na slurry ng lupa. Saktan mo ang papi ko, saktan mo ang mga tauhan ko, mga nunal na langgam, how dare you, halos kasabay nito, ang dating malalim at walang kapantay na boses ay gumawa ng bahagyang tunog sa oras na ito. Ang tono ay hindi mabigat, ngunit ito ay napakadignidad. Habang siya ay gumagawa ng ingay, maraming mga baging ang umatake sa Aaron. Pagkatapos magtago ng nagmamadali, bahagyang tumayo si Aaron at tumingin sa bitek sa lupa, "Sino ka?" Sabi ni Aaron, ang kanyang mga mata na pula sa dugo ay puno ng masamang espiritu at ang kanyang balak na pagpatay ay nakakabaliw. Hehe, ang ama ng langit ay ang ina ng lupa. Hindi ako ang ama ng langit, kundi ang ina ng lupa. Malamig na sagot ng boses. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Creak, creak, salante at dilaw na matandang puno, dahil sa lakas, diretsong tumunog ang nasasangkot sa oras na ito. Sa oras na ito, gumuho ang mga kalamnan ni Aaron at nalantad ang kanyang berdeng mga litid dahil sa pagsabog ng enerhiya ng Dharma. Ang masamang mata ko sa di kalayuan ay nakagapos din ng kuko ng apoy. Kung may makakita sa eksenang ito, siguradong nakakamangha. Sa kasamaang palad, ang lungsod ng Yuming ay inookupahan ng dagat ng apoy, at walang nakikitang mga nabubuhay na tao. Gayunpaman, malayo mula sa intersection ng mundo ng disyerto at ang pamilya ng demonyo, sa isang flower boat, may isang taong tahimik na nakakita ng gas ng apoy na tumataas mula sa mga layer ng madilim na ulap. Sa itaas ng busog, bahagyang sinuklay ng babae ang pusa sa kanyang kamay, tumingin sa magaan na apoy na nakatago sa madilim na ulap, at malumanay na ngumiti, "Ivory, Ivory, alam mo ba kung ano ang bituin sa langit? Ang pinakamapula. Ikaw ito, ang nakamamatay na bituin ng Aaron, hindi ka makakatakas sa palad ko." Pagkasabi niyon ay bahagyang kinuyam niya ang kanyang kamay upang saluhin ang pusa at huminto ng ilang oras. Ang pusa nakakapikit lang ng mga mata para mag-enjoy, ay nagpumiglas sa isang iglap, ngunit ilang beses lang, kaya nahulog ang kanyang buhay sa kanyang mga kamay. Ayon sa orihinal na plano ng Aaron, ang pangolin ay maayos na dumaan sa pundasyon ng pader na may lalim na 10-10 metro, at nagmamadaling lumabas sa mapanganib na lugar sa huling sandali ng pagkawasak ng lungsod. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na pabayaan ito. Naglakad pa rin siya ng buong bilis sa ilalim ng lupa at sumugod hanggang sa hilaga. Ang 8 kaparangan na makalangit na mga aklat sa kanyang mga bisig ay hinawakan sa kanyang mga bisig. Naalala niya ang ngiti ng pagtitiwala ni Aaron nang umalis siya, ngunit naalala rin niya ang masalimuot na tingin sa kanyang mga mata. Siguro, para sa kanya, hindi niya alam kung mabubuhay o mamamatay, pero ang gusto niya ay kunin ng ligtas ang libro. Sa makatuwid, kahit na mawalan ka ng buhay, hinding-hindi hahayaan ng pangolin na mahulog ang aklat na ito sa mga kamay ng sino man maliban sa Aaron. Sa mundo ng Tianshu, kahit na walang pagyanig sa lupa ng Yuming City, ang ilan ay puno ng sigla at ang ilan, kalmado lang sila. Ngunit ang puso ni Ivory at ng iba pa ay hindi mas masahol pa kaysa sa umaalon na mga alon ng Yuming City. Hindi alam ni Su Yingxia kung paano sinuportahan ni Aaron ang kanyang sarili. Gayunpaman, kapag ginawa iyon ni Aaron, maaari lamang siyang magpanggap na sumusunod sa kanyang kagustuhan, makinig sa kanyang pag-aayos, huwag gumawa ng gulo para sa kanya, at ayaw niyang pakialaman siya. Baka ito lang ang magagawa mo. Haha, sa gitna ng langit, sa mga ulap, kumpara sa mga taong balisa sa ibaba, ang dalawang matanda ay walang pakialam sa oras na ito. Siya ang walang laman na katawan ng 8 mga aklat sa kaparangan at ang matanda na nagwawalis sa sahig. General, sa pagwawalis ng matanda sa sahig, ngumiti siya ng malumanay, itinaas ang kanyang chest at gumalaw. Maya-maya, parang dead end sa chessboard. 2 kabayo ang sinulsulan at ang mga kotse at baril ay konektado. Natatakot akong patayin mo ako bilang isang general.
Kalmadong ngumiti si Bahwang Tianshu. Paano kita papatayin? Si Aaron, ang batang lalaki, ay nagpadala na ng isang tao para ipadala ka palabas ng lungsod. Ikaw at ako ay ligtas na ligtas, hinaplos ng matandang walis ang kanyang balbas at maluwag na ngumiti. Masyadong malupit ba para sa atin na hayaan ang batang ito na makipaglaban sa Diablo? Marahan na ngumiti si Bahwang Tianshu, gumalaw na parang word chess, at kaagad, kinain ang sasakyan ng matanda na general, kahit maliit ang populasyon ng angkan ng demonyo, sa tulong ng lupaing ito, laging may mga taong may kakayahan at mga kakaibang tao. Ano ang magagawa ng isang demonyong santo? Higit pa sa mga ito ang haharapin niya sa hinaharap. Kailangan niyang gumawa ng higit pa para maayos ang makalangit na daan na ito. Kaya't paano niya makukuha ang lobo kung siya ay nag-aatubili na ibigay ang kanyang mga anak? Sa sandaling bumaba ang boses, bahagyang itinaas ng walis na matanda ang kanyang kamay at pinagbabaril ang elepante. Bagamat siya ay namatay, ngunit binago din nito ang imahe ng isang panig, upang ang depensa ni Bahwang Tianshu ay mas pasibo. Napakadelikado ng iyong kilos, kung ako ay lumipad pabalik ng mas maaga, ikaw ay nawalan ng laganap na sasakyan walang kabuluhan, ang tinatawag na kayamanan at panganib. Paano ka makakakuha ng tigre nang hindi pumapasok sa lungga ng tigre? Malumanay na ngumiti ang matandang walis. Hindi ko alam kung tatawa o iiyak ako sa inyo. Sa lalong madaling panahon, bumagsak ang boses, mapait na ngumiti si Bahwang Tianshu at umiling, hindi ikaw, kami ang nagwawalis ng sahig. Isang araw, pagdating ng tubig, magiging bahagi ka rin ng barko. Kung tumaob o maglalayag, depende ito sa timonista na si Aaron, hahaha. Ikaw na matanda. Tumawa si Bahwang Tianshu. Sa oras na sa tunog ng patay na puno na halos pumutok, halos kapag ito ay tila nabali, Aaron doon sa wakas ay hindi ito mahawakan. Ang lahat ng totoong enerhiya at dugo ng Magic Dragon sa kanyang katawan ay umabot na sa huling limitasyon. Boom! Sa isang malakas na ingay, ang magma ay sumabog, at ang Aaron ay biglang hinayla ng direkta sa magma ng higanteng puno. Sa oras na iyon, naramdaman ni Aaron na siya ay pinasiklab bilang gasolina, mainit, masakit at kahit na pagdurusa. Pakiramdam niya ay sisabog na ang buong tao. Ito ay isang halos hindi maipaliwanag na sakit. Ang bawat pulgada ng balat ay nasusunog, parang nakagat ng libu-libong insekto. Umakyat din ang dugo sa katawan na parang tunaw na slurry sa katawan. Halos bawat galaw ay mapunit ang puso at mabibitak ang baga. Kahit na ito ay kasing lakas ng Aaron, kahit na hindi nito sirain ang itim na baluti at frost jade armor, sila ay kuminang at nagmamadaling protektahan ang kanilang mga katawan, ngunit sa oras na ito, wala silang magandang epekto dahil sa sobrang taas, temperatura. Sa matinding paghihigpit, halos walang bunga ang pakikibaka ng Aaron. Kasabay ng matinding sakit at sobrang taas ng temperatura, ang pakikibaka ni Aaron ay parang isang welcome to death. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang pakikibaka ni Aaron ay naging mas walang kapangyarihan. Kung hindi dahil sa susi na tagapagtanggol ng 5 elementong banal na bato, na nagpadala ng mahinang liwanag para balutin ito, natatakot ako na ang Aaron ay tuluyan ng sinindihan at direktang ginamit bilang panggatong. Gayunpaman, ang natunaw na slurry tulad ng tubig sa dagat at napakataas na temperatura, kahit na protektado ng 5 elementong banal na bato, ay lubhang hindi sapat. Sa oras na ito, ang Aaron ay nagsimulang makoma. Buzz, mukhang nakakaramdam siya ng panganib. Sa oras na ito, nagsimulang umunlad ang gininto ang liwanag sa katawan ni Aaron. Sa pagpapahusay ng gininto ang liwanag, ang Magic Dragon na dugo sa Aaron ay nagsimulang masugpo ng husto, ang itim na gas sa Aaron ay nagsimulang maglaho ng unti-unti, at ang mga mata ng dugo ni Aaron ay nagsimulang mabagal. Gayunpaman, kahit na nagsimulang bumaba ang enchanted state ng Aaron at ang kanyang divine consciousness ay nagsimulang gumaling, sa ilalim ng gayong pagdurusa, ang magagawa niya ay pareho sa no. Bang! Biglang, na may mapurol na tunog, tumingin si Aaron sa tunog, nakasimangot sa oras na iyon, at ang tunaw na slurry sa labas ay napakalaki. Kahit na sinusuportahan ng 5 elementong banal na bato ang kalasag, mahirap itong pigilan, at ang tunog ay tunog ng sirang kalasag na sinusuportahan ng 5 elementong banal na bato. Hindi, si Aaron ay nakasimangot at nag-aalala, ngunit ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakagapos sa oras na ito. Ang higanteng punong Antay-Buddha ay hindi sinindihan ng apoy,
Kaya walang silbi na magtanim ng enerhiya sa 5 elementong banal na bato. Kung walang Aaron's energy input, ang 5 elemento ng Divine Stone ay hindi sapat upang makagawa ng maraming kapangyarihan kapag hindi pa ito nabuo. Lalo na sa harap ng 4 na panig, hindi ko alam kung gaano karaming mga molten slurry na dagat ang mayroon. Ano ang dapat kong gawin? Hindi mo ba kayang panoorin ang iyong sarili na nasusunog? Ang Aaron ay natural na ayaw, ngunit hanggang ngayon, walang paraan. Ni hindi siya makagalaw. Malakas man ang kalooban niya, hindi siya makakatulong sa oras na ito. Isipin sina Ivory at Han na yan. Kahit alam ni Aaron na wala itong silbi, puno pa rin siya ng kawalang kasiyahan sa oras na ito. Hindi siya pwedeng mamatay. Hindi siya pwedeng mamatay. Marami pa siyang gagawin. Kailangan niyang ayusin ang pagkakahiwalay nila ni Ivory. Kailangan niyang maglakbay sa buong mundo kasama siya. Kailangan niyang panoorin si Han na yan na lumaki at magpakasal at magkaanak. Paano siya mamamatay ng ganito, bang, sa isang mas malakas na pagsabog, ang kalasag na sinusuportahan ng 5 elementong banal na bato ay ganap na nabasag, at hindi mabilang na tinunaw na slurry ang sumalubong sa kanya na parang isang lobo, na tiyak na lalamunin ng lubusan ng Aaron, ngunit sa sandaling iyon, isang himala ang nangyari, ang gininto ang liwanag ng katawan ni Aaron ay sumikat sa sukdulan, ito ang enerhiya na inilabas ng kanyang gininto ang katawan sa harap ng nakamamatay na panganib, na hindi kakaiba, ngunit ang himala ay isang himala, sa oras na ito, biglang kumalat ang itim na gas kay Han Sanchen, ang kakaiba sa dati ay parang iba ang black gas na ito. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!